if you're a God-fearing Filipino and you are not into something which is destructive to your fellow men, you have absolutely nothing. I will die for you. Maring itinanggi ni San Juan Congressman Ronaldo Zamora na Vice Chairman ng Commission on Appointments ang sinabi ni DNR Secretary Gina Lopez na inalok ng 50 million pesos ang mga kongresista para harangin ang kanyang appointment. Aminado si Lopez na chismis lamang ito ang walang ebidensya. Plano naman ng Mining Industry Coordinating Council na kumuha ng independent experts para pag-aralan ang closure at suspension orders ng DNR sa ilang minahan sa bansa. May report si Leia Alves. Kay DENR Secretary Gina Lopez na mismo nanggaling. Chismis lang ang nabanggit niyang 50 million pesos na suhol sa mga kongresistang boboto laban sa kanyang confirmation sa Commission on Appointments. I want to say that I'm not, there's no evidence here. No? It's just chismis. Sa March 1, nakatakdang isa lang si Lopez sa CA. Sa panayam ng GMA News, sinabi ni Lopez na sinabi lang naman niya ang kanyang narinig. I'm not accusing any congressman. In fact, the ones I know there in Commission on Appointments, I really like. That's completely untrue. That's absolutely ridiculous. Nobody's approached us, and certainly not me, certainly not any of the members I've already talked to. Binabati ko si Lopez dahil sa ibinaba niyang closure order sa 23 minahan at suspension order sa 5 iba pa. Muli niyang iginiit, sumunod sila sa tamang proseso. Sa mga mawawalan ng trabaho dahil dito, magtutulungan daw ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para sila'y mabigyan ng hanap buhay. Plano ng Mining Industry Coordinating Council na kumuha ng independent experts para pag-aralan ang closure at suspension orders. Tanging ang Pangulo lang daw ang pwedeng bumaligtad sa kanyang desisyon. They might come up with something, so we will listen, but it's recommendatory. I still make the decisions. Business is not more important than the quality of life of our people. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang Mindanao Business Council, lalo't ang mga minahan na raw ang nagbibigay ng pangunahing serbisyo sa mining communities sa Mindanao, kabilang dito ang kuryente, tubig at health services. The moment she gets confirmed, I think you will have a lot of capital flight in the mining industry. Kanina, nagrally ang Grupong Gabriela bilang suporta kay Lopez. Tama lang daw na ipasara ang mga minahang nakasisira sa kalikasan. Leia Alves, GMA News. Marami pa raw pong ibubunyag yung retiradong polis na si Arturo Las Cañas. Ayon yan sa kanyang abogado. Sa pagbaliktad ni Las Cañas noong Lunes, nakahanap ng kakampi si Edgar Matubato na nagsiwalat noon kung inyong matatandaan sa Senado rin ng kanyang naging bahagi sa umano'y Davao Death Squad. Nakatutok si Rafi Tima. Napatalon at napaiyak daw sa tuwa si Edgar Matubato nang mapanood ang paglantad ni SPO3 Arturo Las Cañas. Hindi raw kasi niya inasahan na ang anyay isa sa pinakamalapit kay dating Mayor at ngayon Pangulong Rodrigo Duterte ang magpapatotoo sa kanyang mga nauna ng isiniwala tungkol sa umano'y Davao Death Squad. Siya ang pinaka-right hand ni Duterte, parang hagkor yan kang Duterte. Para sila magkapatid ni Duterte. Lahat ng anong utos ni Duterte, siya talaga ang gumagawa. At kung siya raw ay pilit pinaikot-ikot ng mga senador dahil sa kawalan niya ng edukasyon nang siya'y humarap sa Senate hearing, ibahin daw si SPO3 Las Cañas. Nag-aral yun ng loser, hindi lang nag-bar. Kasi, natapos niya, sir. Ngayon at may sumigunda na sa kanyang mga isiniwalat, sana naman daw maniwala na mga senador na nag-akusang nagsisinungaling siya. Alam namin ang ginagawa ni Duterte kasi mga tauhan kami ni Duterte, hindi man sila. Ngayon lang sila sumikat. Nga dumikit sila kang Duterte dahil presidente na, sir. Sa public testimony ni Las Cañas noong nakarang araw, isa sa kanya mga binanggit ang pambobomba sa mga moske na una na rin isiniwalat ni Matubato. Pareho nilang sinabi utos daw ito ni Duterte bilang ganti raw sa pambobomba sa San Pedro Cathedral o Davao Cathedral. Pero bukod daw sa pagpapasabog, marami pa raw silang dinukot na suspect sa pambobomba sa Davao Cathedral at tahimik na pinatay sa utos raw ni Duterte. Umutos naman siya nga yung mga suspect patayin nyo ng mga Muslim. Pinagdudukot lang namin, sir, hindi binabaril namin para tahimik, hindi nalalaman. Parehong nagsalita si Matubato at Las Cañas tungkol sa pagpatay sa broadcaster na si Jun Pala. At pareho nilang sinabi na iniutos ito ni Duterte dahil sa galit nito sa walang tigil na pambabatikos ni Pala.
Pareho rin nilang ikinuwento ang pagpatay sa religious leader na si Jun Bersabal. Ayon sa abogado ni Las Cañas, marami pang isisiwalat ang retiradong pulis. At dahil napakadetalyado ng kanyang mga kwento, mahirap daw itong hindi paniwalaan. Kayo mismo, hindi naman siguro kayo magpapaloko sa isang tao. Hindi. At sabi ko nga, kumbinsido kami sa kanyang detalye, sa pagbibigay ng mga pangalan, mga insidente. Kumbinsido kami. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Itinanggi ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na isa siyang US citizen. Ang detalye sa ulat ni Ria Fernandez. Inusisa si Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay ukol sa kanyang citizenship nang humarap ito sa Commission on Appointments o CA Miyerkules ng umaga. Ito'y matapos lumabas sa isang online news article na kasama ang kanyang pangalan sa listahan ng US Internal Revenue Service o IRS na mga individual na nawala ang US citizenship. Ayon kay Yasay, hindi totoo na US citizen at may US passport siya maliban sa kanyang asawa at mga anak. Nag-apply raw siya noon para sa naturalization, subalit hindi siya pumasa. Gayunman, noong 1993, nagpa siyang sumailalim pa rin sa renunciation upang matiyak na walang balakid pagpasok niya sa pamahalaan. Wala namang pagbabawal ang isang Secretary of Foreign Affairs na yung misis niya ay American citizen. At inaamin ko naman na yung aking asawa ay American citizen. Yung aking namang issue on whether or not I am a Filipino or whether or not I am an American, I already submitted all of my evidences to the committee, and I have already established to them on the basis of these documentations that I am a Filipino and I am not an American. Samantala, natanong din ang kalihim ukol sa posisyon ng administrasyon sa West Philippine Sea. Inamin ng kalihim na matatagalan pa bago tuluyang maresolba ito, pero hindi ito nangangahulugan na sumusuko na tayo sa ating claim. Sa kabila nito, ipinunto ni Yasay na hindi lang sa isyong ito nakatali ang relasyon ng Pilipinas at China. Kaya todo ang pagsisikap ng pamahalaan na magkaroon ng magandang ugnayan sa China sa ibang aspekto para na rin sa interes ng taong bayan. I'd like to assure you, it is on this basis that we are engaging diplomacy with China. We know that there is no solution insofar as our steadfast position in saying that we will only engage China in bilateral negotiations within the framework of the arbitral tribunal's decision. And China, on the other hand, insisting that they will only engage us in bilateral talks if it will be outside of that arbitral tribunal's decision. And so, rather than engage ourselves in a shooting war or enforcing our position by force and violence, which we have committed not to do, we have decided to set this aside because that is not the sum total of our relationship, but then pursue the other aspects of our relationship where there is convergence of mutual interest, and this is what we're trying to pursue in carrying out the paramount national interest of our country as we pursue an independent foreign policy. Tungkol naman sa usap-usapang papalitan na siya ng Pangulo, sinabi ni Yasay na prerogative ito ng Presidente pero wala naman daw siyang natatanggap na direktiba mula sa punong ehekutibo kaugnay nito. Maliban sa mga ito, kinuha rin ang palagay ni Yasay kung papaano mas matutulungan ang mga kababayan nating nasa death row at nahaharap sa iba't ibang problema sa ibang bansa. Sinuspende ang deliberasyon sa kanyang appointment at ipagpapatuloy sa Marso dahil marami pang tanong ang mga miyembro ng CA sa kanya. Para sa PTV News, Ria Fernandez. Namimiligrong ma-dismiss sa serbisyo ang ilan sa 200 pulis na hindi sumipot sa kanilang deployment sa Basilan. Ayon kay Police Senior Superintendent Jonard Carlos, tagapagsalita ng PNP, handa naman silang patawarin ng pulis sakaling katanggap-tanggap ang kanilang rason. Pero ang mga pulis na mapapatunayang sinadyang umiwas na sumama sa biyahe ay sasampahan ng kasong AWOL o Absence Without Leave na isang ground para ma-dismiss sa serbisyo. Iginit naman ni Carlos na hindi isang parusa ang madestino sa Basilan dahil nangangailangan naman talaga ng dagdag na tropa doon para sa laban ng gobyerno kontra Abu Sayyaf. Well, ang bago ho na send-off, it's an opportunity for them to shine. Yan ang sinabi ni General Albayalde. Prove them wrong. Prove
that you still you still love the service and you still want to serve.